Sa estado kong ito, bilang isang magaling na Stanford graduate, nagagawa pa akong utusan ni Papa na maging isang intern sa Pay. Yueyo, sa tingin mo ba, kamay iba pa siyang lihim na anak? Ang CEO ng Pay Group na si Pei Yuan ay ang bata pa lang ay nakatakda ng maging asawa mo. Pwede mong gamitin ang pagkakataong ito para obserbahan ang hindi mo pa nakikilalang fiancé. Akong si Cheng Qianqian. Sinasabi ko na sa iyo ngayon, mas pipiliin ko pang magpakasal sa kahit sinong lalaking makita ko sa daan kaysa sa mapangasawa ang lalaking ang apelyido ay Pei, na isang walang hiya. Ngayong gabi, magiging akin ka na. Walang hiya ang taong ito. Ang sakit ng katawan ko. Mahusay ka kapag may pagkakataon ulit. Hahanapin kita uli. Interesanteng babae. Hanapin mo ang babae kagabi. Masusunod po. Si President Pei, ang anak ng pinakamayamang pamilya, ay darating ngayong araw para magtrabaho sa grupo. Nais niyo po ba na asikasuhin namin siya ng maayos? Marami ka bang libreng oras? O sa tingin mo ay wala akong ginagawa? Ihinto ang sasakyan. Hindi ba ito ang sasakyan ng boss ng Pay? Bakit ang bilis niya akong nahanap? Kailangang tumakbo. Bakit ka tumatakbo nang makita mo ako? Naku, ikaw ba yung lalaki kagabi? Napagkamalan pa talaga ako sa... Hoy, maghintay ka. Anong ginagawa mo? Kinuha mo na ang bayad kagabi, kaya kapag nanggulo ka pa, tatawag ako ng pulis. Isasakdal. Sinong isasakdal mo? Isasakdal ko ang sarili ko. Ipakukulong ko ang sarili ko, ayos na ba? Dahil kagabi lang, napakalakas ng loob mo. Bakit ngayon? Hindi mo ba alam na nagiging matapang lang ang duwag kapag lasing? Teka, paano mo nalaman ang lugar na ito? Nagtatrabaho ako malapit dito. Nasa kumpanyang Pei Yuan nang walang hiyang iyon ka rin ba nagtatrabaho? Bakit parang galit na galit ka kay Boss Pei? Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako nagkakaganito kahirap ngayon. Hayaan mo na nga. Bakit ko ba ito sinasabi sa iyo? Pagkatapos ng nangyari sa atin, ayaw mo nang managot? Ako. Sabihin mo muna sa akin, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Pei Yuan Assistant. Ang pangalan mo ay Pei Yuan's assistant? Assistant. Boss Pei? Boss Pei, Lagot na. Lagot na talaga. Siguradong mahuhuli na ako ng Pei Yuan walang hiyang iyon. bakit po kayo napunta rito? Punta. Umalis na si Boss Pei. Ganun ka ba talaga katakot kay Boss Pei? Nagbibiro ka ba? Bakit naman ako matatakot sa kanya? Dahil kung ipapakita ko sa kanya ang tunay kong pagkatao, tiyak na matatakot siya.
Anong karapatan mo? Ang tatay ko lang naman ay ang kasalukuyang pinakamayaman sa Huaksha. Kung matalino ka, kakapit ka ng mabuti sa ate akin. Anak ng pinakamayaman sa Huaksha? Pero nakabike lang papasok sa trabaho? Para ito sa kalikasan, may problema ba roon? Mula sa pamilyang Cheng? Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Huwag na po. Magsisimula na ako sa trabaho sa Pay Group. Boss Pei, si Miss Cheng at ang anak ng pinakamayaman ay tila parehong magsisimula sa opisina ng General Manager. Tungkol po sa pwestong ito, paano po natin ito aayusin? Sa tapat ng pinto ng opisina ko, hindi ba may bakante pa roon? Meron po ba? Sa pagkakaalala ko ay... Tama po kayo, may isa nga. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Miss Cheng, ito ang pwesto sa trabaho na espesyal na inilaan sa inyo ng ating presidente. Ng presidente? Miss Cheng, noong dumating kayo rito sa kumpanya kanina, gamit nyo ang sasakyan ng pinakamayaman, nakita ko po ang lahat. Ibig bang sabihin nito? Napagkamala niya akong pamilya ng pinakamayamang tao? Mabuti na rin ito. Mas madali na para sa akin ang lumapit kay Peyuan. Ang pagkakakilanlan ko. Alam ko po, mananatili itong sikreto. Sumama po kayo sa akin, ihahanda ko po ang inyong pwesto. Miss Cheng, ako po ang head secretary ng General Manager's Office, si Yu Xian. Sila naman sina Jiang Wei at Tian Shi, maligayang pagdating po sa inyong internship. Kumusta sa inyong lahat? Ako ang bagong intern? Si Chengxi. Napakamapagpakumbaba nyo naman po. Alam na naming lahat kung sino kayo. Huwag po kayong mag-alala. Habang narito kami, sisiguraduhin naming hinding-hindi kayo mahihirapan dito. Alam niyo rin po? Opo, Ganito ba talaga ang pagtrato sa anak ng pinakamayamang tao? Iba talaga kapag anak mayaman, kahit ang pagbaba niya sa sasakyan ay ang elegante tingnan. Gusto ko talagang maging kaibigan ang mayaman na yan. Kilala ang pamilya ni Pamilyang Cheng sa pagiging strikto at marangal? Bakit nagkaroon siya ng anak na babaeng ganyan? President Pei, ito po ang cellphone ko? Ano po ang gusto ninyong gawin? Ititigil ang kasal. Ako si Pei Yuan. Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang babaeng puro forma lang sa labas. Pero wala namang kwenta ang kalooban. Naku, mali ang kinaroroonan. Bakit wala bang nagtatrabaho sa inyo? tinakot mo ako. Yung assistant ng CEO kanina? Bakit ganoon siya kaangas? Anong magagawa natin? Siya lang naman ang pinuno nating lahat sa General Office. Sinasabi ng lahat ng patago na sa kumpanyang ito, maliban kay President Pei, siya na ang may pinakamataas na kapangyarihan. Walang respeto. Hayaan na. Huwag na nating pag-usapan yan. Inilibre ko kayong lahat ng kape. Cheng Qianqian? Cheng Qianqian? Cheng Qianqian? Tinatawag kita. Bingi ka ba? Pasensya na po. Naka-noise cancelling headphones po kasi ako, kaya hindi ko kayo narinig ng maayos. Bakit po? May kailangan ba kayo? Ikaw pala ang bagong assistant na dumating ngayong araw, di ba? Ililibre ni Miss Cheng ang lahat ng kape, pero dahil lahat kami ay may ginagawa ngayon, pagpunta na lang at pagkuha ang itutulong mo sa amin. Sa tingin ko naman sa inyo ay hindi naman kayo mukhang masyadong busy. Kung gusto nyo ng kape, kayo na lang ang kumuha ng mag-isa. Ikaw,
Alam mo ba kung sino si Miss Cheng? Anak siya ng pinakamayamang tao. Ang makuhanan mo siya ng kape ay isang karangalan para sa iyo, kaya huwag kang maging mapagmataas. Anak ng pinakamayaman? Kung siya ang anak ng pinakamayaman, edi ako ang tatay niya. Hoy! Cheng Qiangqian, tama? Pareho tayong Cheng? Baka noong 500 taon na ang nakakalipas, ay magkamag-anak pa tayo? Pwedeng hindi mo na kunin ang kape. Hindi naman ako. Ang klase ng taong mapagtanim ng sama ng loob. Pero, sa pag-insulto mo sa tatay ko, huwag kang magulat kung gagawa ko ng paraan para parusahan ka. Ikaw pa talaga? Isang hindi malaman kung saan nanggaling na manloloko at mapagpanggap. Anong ibig mong sabihin? May mga bagay talaga na ayos lang kung ibang tao ang niloloko mo. Pero huwag mo pati ang sarili mo ay lokohin mo na rin. Nababaliw ka na yata? Gusto mo bang isang tawag ko lang ay mapatalsik ka na ni Pei Yuan sa trabaho? Sige ba, tawagan mo siya ngayon din at tignan natin kung may lakas ba siya ng loob na alisin ako dito. Anong pinag-aawayan nyo diyan? President Pei, Asistenteng Jiang. Maaari na kayong umalis lahat. President Pei, pasensya na talaga. Naistorbo ba namin kayo? Hindi na mauulit sa susunod. Umuwi ka na rin. Itong si Pei Yuan, mukhang hindi naman matalino. Bakit nandito ka pa? Sumama ka sa akin. Alam mo ba? Nakababastos mo lang sa anak ng pinakamayamang tao? Siya lang? Kahit ang pinakamayamang tao pa ang lumapit, hindi ako takot. Pero ikaw, sa inaasta mo sa kumpanya, mas mukha ka pang boss kaysa sa tunay na boss. Hindi ka ba takot na pahirapan ka ng walang hiyang Pei Yuan na iyon sa trabaho? Sa totoo lang, mabuti ang samahan namin ni President Pei. Pero gusto kong itanong, bakit ang tindi? Nanggalit mo kay President Pei? Kung hindi dahil sa walang hiyang iyon, wala sana ako sa sitwasyong ito. Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Dahil sa wala kong kwentang ama, siya ay. Ang tagal ko kayong hinanap? Nandito lang pala kayo. May kailangan ka ba? Asistenteng Jiang, maging magalang ka sa akin. At ikaw naman, isang baguhan lang sa trabaho. Kung handa kang maging mabait sa akin, baka sakali makausap ko si President Pei para ma-promote ka at tumaas ang sahod mo. Kung hindi, humanda ka sa gagawin ko sa iyo. Kung nagpunta ka lang dito para lang manakot, pwede ka nang umalis. Siyempre hindi. Ngayong gabi inimbita ko ang buong General Manager's Office sa amin sa Wazikaman Hotel para kumain. Kung hindi ka pupunta, baka isipin ng iba na maramot ako. Wazikaman Hotel? Hindi ba yan ang ibinigay ni Papa sa akin bilang regalo sa aking panlabing-8 kaarawan? Ito ang pinakamaluho na 5-star hotel sa buong Jiangcheng. Mamaya, ipakikita ko sa iyo kung ano ang pagkakaiba ng antas nating dalawa. Siyempre, kung may oras si Asistenteng Jiang, welcome din siyang sumama. Hindi ka naman siguro nababad trip sa kanya? Ang anak na to ng pinakamayamang tao. Masyado nang mapangapi. Hindi. Hindi ganoon ang ugali ng tunay na anak ng pinakamayaman. Para namang sinasabi mong ikaw ang anak ng pinakamayaman. Ang bagay na ito, huwag mo nang intindihin. Ang mga tauhan ko, hindi pwedeng bastahin ng basta-basta. Talaga bang tauhan niya? Ang lalaking ito masyado ng maraming pinapanood na mga short drama. Miss Cheng, pasensya na po talaga dahil sa pagkakamali ko sa trabaho, namali po ang pagkakalagay ng pwesto nyo. Kaya baka kailangan ko po kayong maabala na lumipat muna ng upuan. Sige, walang problema. Assistant Cheng, mula ngayon, ang pwestong ito ay para sa inyo na po. Wow! Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong kagarbong hotel. Balita ko, mahirap mag-book sa restaurant ng hotel na ito. Kaya naman salamat kay young mistress.
nagawa nating makapunta at kumain dito. Hindi tulad ng iba dyan, na sana mamaya ay marunong tumanaw ng utang na loob. Cheng Kian? Ngayon ka lang din ba nakapunta rito? Lasapin mo itong mabuti. Dahil may mga bagay na hindi mo lang basta makukuha sa pamamagitan ng pagpapa-impress sa lalaki. Sige na, tayo nang pumasok sa loob. Ako, kailangan pang magpa-impress sa lalaki? Para sa gastos ngayong araw, ako na ang magbabayad ng lahat. Mag-order lang kayo ng kahit ano. Isang Australian lobster ay nagkakahalaga ng 8,000, 800 at 88 dolyar. Isang king crab naman ay 38,800 at 88 dolyar. Maging ang simpleng ginisang gulay ay 100 at 88 dolyar. Sobrang mahal naman ng mga pagkain dito. Matatawag ba itong 5-star hotel kung hindi mahal? Cheng Kian, anong iniisip mo? Iniisip ko lang, habang nag-o-order si young mistress ng ganoon kagalante, paano kung pagdating sa bayaran ay magkaroon ng problema? Hindi naman kaya ako mapaiwan para maghugas ng mga plato? Ari-arian ito ng pamilya ni young mistress. Tingin mo ba kailangan pa niyang magbayad? Sa kitid ng utak mong iyan, hindi ko talaga alam kung paano ka natanggap sa trabaho sa pay. Kung hindi dahil sa panlilibre ni young mistress, malamang sa buong buhay mo ay hindi ka makakatikim ng ganitong klaseng mamahaling pagkain. Sa halip na magpasalamat ka kay young mistress, ay nagagawa mo pang magsalita ng masama. Ano bang problema mo? Masyado lang kasi akong mahiyaing tao. Takot lang talaga akong mapaiwan para maghugas ng plato. Young mistress, bakit hindi ka tumawag ng manager para kumpirmahin ito? Cheng Kian, ano bang ibig mong sabihin? Aso ka ba ni Chengsi? Wala pang sinasabi ang may-ari. Nandyan ka na at tahol ng tahol. Chengsi, talaga bang sa inyo ang ari-ariang ito? Huwag mong sabihin kahit manager ng hotel ay hindi mo kayang tawagin. Walang problema. Tatawagin ko ang manager dito. Shishi? Isang supervisor lang si Mama. Kapag nalaman nilang nagpapanggap kang manager, paniguradong masisante ako. Kung hindi mo sasabihin at hindi ko sasabihin, sino ang makakaalam? Lumapit ka lang dito at magpaliwanag sa kanila. Pero, paano ang pambayad sa pagkain? Hindi ba dati pa ay inililista iyan sa pangalan ng tagapagmana ng pamilyang Cheng? Hindi naman ito ang unang beses nating gagawin, bakit ka natatakot? Manager, paliwanagan mo sila. Maligayang pagdating po sa Wazikaman Hotel. Kayo pong lahat ay kaibigan ng aming binibini. Huwag po kayong mag-alala. Para sa pagkain nyo ngayon, ang lahat ng gastusin ay ililista sa account ng aming binibini. Magkakaibigan kaming lahat. Kaya gawan mo ang bawat isa sa kanila ng kani-kanilang Black Gold membership card ng hotel. Sa susunod na kakain kayo sa hotel na ito, libre na ang lahat. Siyempre, ang ibang mga duwag dyan, na baka matakot na baka paghugasin ng plato rito, ay huwag nyo nang gawan itong Black Gold membership card. Binibini, ito po kasi. Bakit ka pa nakatayo riyan? Gawin mo na agad. Sige po, gagawin ko na. Pupunta na po ako. Sandali. Humarap ka rito at tumingin ka sa akin. Para sa Black Gold card ng hotel, kailangan ng $1,000,000 na membership fee taon-taon at pirma mula sa tagapamahala ng hotel. Ikaw, bilang isang manager, anong karapatan mong maglabas ng Black Gold card? Tama na. Gusto mong makita ang manager. At heto na, pinapunta ko na siya dito. Bakit pa rin ba tayo nagtatalo sa wala? Akin ang hotel na ito. At kung gusto kong bigyan, ang mga kaibigan ko ng Black Gold membership cards, kailangan ko pa ba ng pahintulot mo? Sa tingin ko, may mga taong galit lang sa mayayaman dahil hindi nila matanggap na mas maganda ang buhay ng iba. Young mistress, huwag mo na pong hayaan ang sarili niyo na magalit sa ganitong klase ng hamak na tao. Tama siya. Hindi worth it na ma-stress ka para sa kanya. Cheng Kian, binigyan na kita ng sapat na respeto? Bawiin mo ang sinabi mo kanina? At agad kang humingi ng paumanhin sa akin. Kung hindi, umalis ka na agad sa paningin ko. Kung mananatili man ako dito o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Wala ka man lang kahit isang mamahaling gamit sa katawan? Isa ka lang hamak na probinsyana? Saan mo nakukuha ang lakas ng loob para kalabanin si young mistress? Manager, sabihin mo sa kanya kung sino ang masusunod sa hotel na ito. Young mistress, lahat ng bagay dito sa hotel ay pagmamay-ari nyo, kaya syempre kayo po ang masusunod. Cheng Kian, narinig mo ba ng malinaw? Gusto mo bang kusa kang lumabas? O gusto mo pang magpatawag ako ng security para kalad ka rin ka palabas? Manager, ano pang hinihintay mo?
Miss, pakialis na po. Mahusay ka na, hotel manager. Tingnan mong mabuti kung sino ba talaga ako. Hindi mo man lang ako kilala? Kahit na manager ka pa ng hotel na ito, sa tingin ko ay tapos na ang mga araw mo sa pwestong iyan. Cheng Kian, umabot na tayo sa puntong ito. Iniisip mo pa rin ba na ikaw ang tunay na anak ng pinakamayamang tao? Anak ng pinakamayamang tao? Maligayang pagdating po, young mistress. At salamat po sa pagbisita, Wazikaman Hotel. Kayo po, ang totoong young mistress? Anong ginagawa niyo rito? Sumama ka sa akin. Asistenteng Jiang, bakit po kayo naparito? Kung hindi ako pumunta rito, hindi ko malalaman kung paano nyo inaapi ang mga bago. Asistenteng Jiang? Hindi ba ikaw si Pei? Miss Cheng, may mensahe po sa inyo si President Pei. Ang Pei ay hindi lugar para maghari-harian ka. Siya pala ang Jiangshu? Akala ko assistant lang siya. Iyon pala ang tunay na Pei Yuan. Nagkamali ako ng lahat. Anong nangyari sa iyo? Ganyan ka ba talaga kapusok? Alam mo ba, na teritoryo ito ng pamilyang Cheng? Bakit naman ako matatakot sa kanila? Siya nga pala, bakit bigla kang napadpad dito? Ako? President Pei, kakabibigay lang ng balita mula sa investment department tungkol sa isang proyekto na baka kailangan ninyong puntahan para masuri po. Ikaw na ang bahala sa oras. Sige po. Sandali lang. Gutom ka ba? Nagkataon lang na may business trip ako at sinamahan ko rito ang presidente para kumain. Business trip? Aalis ka para sa trabaho, pero nagpunta ka pa rito para hanapin ako? Mag-ingat ka, baka pahirapan ka ng walang hiyang payuan na iyon. Sige na, umalis ka na. Bilis, umalis ka na. Galit na galit ka ba talaga sa payuan? Noong gabing iyon, hindi ka naman ganyan kaduwag. Hindi. Miss Cheng, bakit po kayo napadaan dito ngayon? At sino po siya? Siya ay isa kong kaibigan. Kaibigan, may kailangan ka pa ba? Mauna ka na kaya? Huwag kang mag-alala sa akin. O sige na. Sige. Young mistress? Bakit po kayo biglang napunta rito? At saka, o yung kasama niyo kanina? Assistant siya ni Pei Yuan. Ano? Alam ba niya ang totoong pagkatao niyo po? Hindi. Young mistress, sigurado po ba kayo rito sa delikadong laro niyo? Yung mapapangasawa niyo na si Pei Yuan, kilala siya sa mundo ng pinansyal bilang pinakamalupit at mapanganib na tao. Kayo at ang assistant niya ay May. Hindi maayos na ugnayan. Binabantaan mo ba ako? Hindi pa nga kita natatanong tungkol doon sa manager sa private room. Ano bang nangyayari doon? Ang tinutukoy niyo po ba ay si Zhao Hui? Ang taong inaasikaso niya ngayon? Hindi ba niyo po kamag-anak? Sa tuwing darating siya rito, palaging ipinapangalan sa inyo ang mga gastos niya. Nakapangalan sa akin? Sa tuwing pupunta siya rito? Opo. Noong unang beses siyang pumunta rito, gamit pa niya ang kotse ni Chairman Cheng. Hindi ko siya kilala. Gawin natin ito? Ikaw, magpanggap ka muna na wala kang nalalaman tungkol dito. Titingnan ko kung sino ba talaga ito, ang may lakas ng loob, na magpanggap na tauhan ko sa pamilyang Cheng. Paano po ngayong araw? Mauna na akong pumasok. Pumasok ka na lang pagkatapos ng ilang sandali. Magkano ang nagastos niya ngayong araw? Ibayad mo sa kanya ang lahat ng iyon. Nandoon sa loob ang mga kasamahan ko sa kumpanya, pati si Pei Yuan. Hindi nila alam kung sino talaga ako. Kaya mamaya, huwag kang magkakamaling ilanta dito. Nandito na pala ang ating assistant Cheng. Sabi ko na nga ba, kapag maganda ka,
Talagang may kalamangan ka. Kailan lang siya nagsimulang magtrabaho, pero agad na siyang nag-uumpisang umakyat sa pwesto. Saan galing ang asong iyan? Napakabaho ng bibig. Ngayon, tatanungin kita ulit. Ikaw ba talaga ang hotel manager? Bakit mo ba tinatanong iyan? Wala ka nang kinalaman dito. Umalis ka na. Sandali. Cheng Qianchan? Kung hindi siya ang manager, ikaw ba? Bakit ba kailangan mong manggulo ng husto rito? Sabihin mo sa akin, oo o hindi. Ako? Isang supervisor lang po ako. Hindi po ako ang hotel manager. Ito ba ang sinasabi mong hotel manager? Wala ang manager ngayon? Siya ang pumalik muna. Saka, kung sabihin kong siya iyon, edi siya na nga iyon? May problema ba roon? Dati, ang gusto ko lang naman ay makisama sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Tungkol naman sa pagiging young mistress ko, kayo rin naman ang nagsabi dahil sa pag-uudyok ninyo. Tapos, gusto ko lang naman kayong imbitahan na lumabas at magsaya. Ngayon, sa nakikita ko, mukhang ako pa ang nagkamali. Young mistress, pasensya na po. Cheng Qianchan, bakit hindi ka pabilisan at humingi ng tawad kay young mistress? Napakabilis mo talagang mag-imbento ng kasinungalingan. Wala ang manager? Pumasok ka na. Cheng Qianchan, nawala ka ng matagal? At isinama mo pa si President Pei? Ito ba ang sinasabi mong tutulong sa iyo? Akala mo naman kung sino. Miss, umayos po kayo ng pagsasalita. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Bawal na bang magsalita sa harap ng isang aktor? Aktor? Zhao Hui, sabihin mo sa kanila kung sino ako. Siya po? Siya po ang manager ng hotel namin? Kahit manager ka pa, ano naman? Nandito naman si young mistress? At kami ang mga kaibigan ni young mistress. Young mistress, magsalita ka naman. Young mistress? Manager Liu, nawalan na ako ng ganang kumain. Gaya ng dati, i-charge mo na lang sa account ko. Sandali lang. Sa pagkakaalam ko sa hotel na ito ay kailanman ay hindi pa nagkaroon ng sistema ng pautang o bill charging. Kung hindi ka magbabayad ngayon, baka ang lahat ay maiwan dito para maghugas ng mga plato. Pasensya na po. Ang aming hotel ay magsasagawa na po ng aming annual financial report. Sa pagkakataong ito, kailangan nyo na pong bayaran ang inyong bill, pati na ang inyong mga nakaraang gastusin. Ang kabuuan po ay 1,888,000 $8,000. Magtatanong lang po, card po ba ang gagamitin nyo? O cash? Napakamaal naman ito. Baka may pagkakamali po sa pagkalkula? Narito po ang kabuuang bill, maaari nyo po itong suriin. Huwag na. Tinatanggap ko ang lahat ng ito. Kaso nga lang, minalas yata ako ngayon. Umabot na sa limit ang card ko ngayong araw. Ano kaya kung sino sa inyo ang pwedeng mag-swipe para sa akin? Isasend ko na lang sa inyo ang pera pagbalik ko. Mga ordinaryong empleyado lang po kami. Wala kaming ganyang kalaking pera. Young mistress, tumingin po kayo. Hindi ba ninyo pwedeng hingin muna ito sa pamilya nyo? Lalabas muna ako para tumawag. Kung ang halagang ito ay hindi mababayaran, bukas ay hindi mo na kailangang pumasok pa. Opo. Sige po, manager. Ngayon, magsalita ka na. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Cheng Si? Young mistress, patawad po, nagkamali ako. Young mistress, patawad po sa nagawa ko sa inyo. Ano ba talaga ang ibinigay ni Cheng Si sa iyo? Nakipagtulungan ka pa talaga sa ibang tao para nakawin ang pondo ng hotel? Hindi ka ba natatakot na habulin ka ni Cheng Group? Young mistress, ibabalik ko ang pera nang walang bawas. Parang awa mo na, palayain mo na si Sixi. Sishi? Ikaw pala ang... Ako ang kanyang nanay. Ang asawa ko pong si Cheng Li ay driver ng amo. Kaya naman po. Young mistress, nakikiusap po ako sa inyo
Pagbigyan niyo na po ang pamilya namin. Pagsisilbihan ko po kayo ng mabuti bilang ganti. Pagsasabihan ko po si Cheng Si ng maayos. Hinding-hindi na po siya magbabastos sa inyo. Sige, hindi na kita sisingilin pa. Basta't ngayon din ay babayaran niyo ang lahat ng kulang niyo. Pero, may isang kondisyon ako. Huwag na huwag mong sasabihin kay Cheng Si ang tunay kong pagkakakilanlan. Kapag nalaman ni Cheng Si sa opisina at ipinagkalat niya kung sino talaga ako, ang walang hiyang si Pei Yuan na iyon ay siguradong pagbabayarin si Jiang Shu. Young mistress, nakabayad na po siya. Mukhang malaking gastos iyon ah. Sige, kung wala na tayong pag-uusapan, aalis na ako. Sishi, ang higit sa $1,000,000 na iyon, saan mo iyon nakuha? Tinawagan ko na ang tatay ko. Hindi ba't noon ay may nag-utos sa kanyang iulat ang bawat galaw ng pinakamayamang tao sa mundo? At inalukan siya ng malaking pera para rito? Dati ay hindi niya ito tinanggap. Pero ngayon, ipinasukit ko na ito sa kanya. Sixi, nagkamali ka yata ng desisyon. Mabuti ang trato sa atin ni Pamilyang Cheng. Hindi natin pwedeng gawin iyon sa kanila. Napakayaman na ng pamilyang Cheng? At sa tingin mo ba ay mabuti ang trato nila sa atin? Eh nasaan na ang pera ng pamilya natin? Tsaka, bakit bigla na lang dumating ang manager na iyon? Bakit bawal na tayong maglista ng utang? Hindi ko rin alam. Hayaan mo na. Kahit itanong ko pa sa'yo ay wala ka namang alam. Pero hindi na magtatagal. At ang pamilya natin ay yayaman na rin. Pei Yuan, mapapasa akin ka rin. Young mistress. Narito na ang kaibigan ko. Maaari ka nang umalis. Young mistress. Bakit kayo nandito? Young mistress, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit parang masyadong strikto at formal ang manager ng hotel na ito? Hindi ba sa pamilya niyo ang hotel na ito? Kahit magkakapatid ay kailangang maging malinaw pagdating sa pera. At sa ganitong uri ng hotel, sinicheck ng grupo ang lahat ng gastusin taon-taon. Kaya naiintindihan ko naman kung bakit siningil ako ng manager. Nabayaran niyo po ba ang pera? Siyempre. Humiram muna ako sa kaibigan ko. Hayaan mo na. Huwag na natin pag-usapan iyan. Nakita ko kanina na si President Pei ay masyadong maalaga sa maliit na assistant na iyon. Ano ba ang meron sa kanila? Hindi rin po namin masyadong alam. Dahil noon ay wala pa kaming nakitang kahit sino na binigyan ng pansin ng boss ng ganoon. Sige, kung hindi nyo alam, ayos lang. Ilibre ko na lang kayong magkaraoke. Mabuhay si Young mistress. Cheng Kian, dahil humarang ka sa dadaan ko, wag mo akong sisisihin kung parusahan kita. Hindi ito maaari. Natatandaan ko talagang narito iyon. Cheng Kian, ano ba ang hinahanap mo? Noong nakaraang linggo, sadyang tinawagan ako ni Assistant Teng at inutusan akong tipunin mula sa inyong lahat ang mga panukalang plano para sa annual meeting, para sa gagawing pagsusuri ng ating boss upang makapagdesisyon sa pinal na plano para sa selebrasyon. Mayroon na lang 2 araw bago ang takdang panahon. Cheng Kian, huwag mong sabihing wala kang maibigay. Kaya nagpapanggap kang nawawala iyon? Sa tingin ko, kung talagang wala kang maibibigay, mas mabuti pang umalis ka na lang ng maaga. Imposible. Malinaw na natatandaan kong nailagay ko na iyon sa USB drive. Hindi iyon maaaring mawala. Ito ba ang tinutukoy mo? Kaninang umaga, sa pantry ng kumpanya, nakita ko ito sa basurahan. Ngunit sayang naman nabasa ang USB. Mukhang hindi na ito magagamit. Sinadya niyo ito. Cheng Kian, huwag kang mambintang ng walang basehan. Nagkataon lang na nahanap namin ito. Ang pagkasira ng USB drive na iyan ay wala nang kinalaman sa amin. Tama si Young mistress. Sa nakikita ko, baka naman ang ilang tao riyan ay ramdam na ang kanilang plano ay hindi papasa, kaya sila na mismo ang sumira rito. Pagkatapos ay ibibintang sa iba. Napakadumi ng laro mo. Maghanda kayo sa akin. Hayaan mo na siya. Sayang lang ang oras natin sa ganyang klaseng tao. Sayang naman, hindi nagpapatagal ang pay ng walang silbi. Kung hindi mo maipakita ang plano, maghintay ka na lang na matanggal sa trabaho. May oras pa para gumawa ng bago. Ipapakita ko kay Pei Yuan na ako, si Cheng Kian, dito sa Pei, ay hindi narito para lang magsayang ng oras.
President Pei, napaaga ang balik namin. Ay, multo. Ikaw, nakabalik ka na agad galing sa business trip? Hindi ba dapat ay may 2 araw pa? Natapos ko ang mga dapat gawin ng maaga. Gabi na. Bakit nasa kumpanya ka pa? Huwag mo nang itanong. Pinapasa ako ng General Manager's Office ng plano para sa annual party. Iyong planong ginawa ko kaninang umaga. Hindi ko alam kung sinong sumira. Pero dahil sadyang matalino ako, malapit ko na itong matapos. Sige, ituloy mo lang ang ginagawa mo. At pagkatapos mo, pwede kitang bigyan ng opinyon. Natanggap ko na ang mga plano ng lahat. Pero bago ito ibigay sa presidente, magkakaroon muna tayo ng internal screening. Cheng Qianchan, ang ginawa mong plano ay masyadong simple. Para hindi pagdudahan ng presidente ang kakayahan ng ating tanggapan sa pagtatrabaho, tinanggal ko na ito. Kaya naman, para sa meeting na ito, hindi mo na kailangang sumali pa. Dahil lang sa isang dahilan, ibabasura mo na agad ang pinaghirapan ko buong gabi? Bakit? Anong karapatan mo? Tinatanong mo kung anong karapatan ko? Dahil nandito tayo sa kumpanya at ako, ang Chief Secretary ng General Manager's Office. Huwag mong asahan na sa pagkakataong ito ay ipagtatanggol ka pa ng presidente. Nasa business trip ang presidente. At pagbalik niya, pinal na ang magiging desisyon. Talaga ba? Magandang araw po, President Pei. Siya pala ang tunay na Pei Yuan. Simula sa oras na ito, hindi ka ng head secretary ng Office of the President. President Pei, nagkamali po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon, pumunta ka na sa HR para ayusin ang iyong pag-alis. Young Mistress, tinulungan lang naman kitang gawin ang mga bagay-bagay. Ang alisin ng panukala ni Cheng Qianchan para sa annual party, utos mo iyon sa akin. Ngayon dapat mo akong protektahan. Hindi ko maaaring mawala ang maayos na trabahong ito sa Pei. Ate Yu, huwag kang magbintang ng kung ano-ano. Kailan ko ba sinabi ang mga bagay na iyon? Pero President Pei, ilang taon na rin si Ate Yu dito sa Pei. Marami rin naman siyang naitulong sa atin. Naniniwala ako na hindi na siya uulit pa. Baka maari po ninyong bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon? Tama po. Cheng Si, nandito tayo sa Pei. Wala kang karapatang magsalita rito. Ang panukala ni Cheng Qianchan, nabasa ko na iyon. Para sa annual party na ito, ang plano niya ang susundin natin. Pagkatapos mong ilipat ang mga gawain mo, pumunta ka sa opisina ko. Young Mistress, tulungan mo po ako sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng mga ginagawa ko, ay kakausapin ko ang Cheng Group para maipasok ka. Sa kumpanya ng pinakamayamang pamilya? Siyempre, sa estado kong ito, ang magpasok ng isang tao ay walang anumang problema sa akin. Hindi katulad ng ibang tao. Napalihim na lumalapit kay President Pei pero ayaw itong sabihin. Talaga bang hinihintay mo na maging katawa-tawa kami? Kung wala lang gumagamit ng maruruming paraan, anong katatawanan ang pagtatawanan ko? Ang Cheng Group ay hindi kumpanya na para lang sa kung sino-sinong hamak. President Pei, hindi mo binigyan ng respeto ang anak ng pinakamayamang tao kapag nalaman ito ng mga board of directors. Walang problema. Pagdating sa mga board members, ako na ang bahala sa kanila. President Pei, aalis na po ako para asikasuhin ito. Nandito ka na pala.
CEO ka, di ba? Si prinsipe ng pay group ka, di ba? Niloloko mo lang ako palagi, di ba? Gusto mo ba na pakinggan muna ang paliwanag ko? Wala nang dapat pang pakinggan. Sa totoo lang, noong simula pa lang ay sinabi ko na sa iyo. Kaso lang ayaw lang maniwala ng ibang tao. Ako, At isa pa, hindi ba't ilang beses mo rin akong pinagalitan? Gusto ko sanang itanong sa iyo, ano ba talaga ang ginawa ko? At ang laki ng galit mo sa akin? ano bang gusto mong mangyari? Maaari ko nang palampasin ang mga nangyari noon. Pero ako, gusto ko ng pambayad. Sapat na ba iyon? Si President Pei? Sir President Pei, nandito po ang matandang ginang sa kumpanya. Gusto niya pong makita ang inyong napangasawa. Pumasok ka ng opisina? Hindi mo ba alam na kailangan kumatok muna? Puntahan mo muna si matandang ginang at suyuin siya. Susunod ako agad doon. Ganito na lang, President Pei. Dahil narito naman na si matandang ginang sa kumpanya, samahan mo na muna si matandang ginang. Hindi naman madali ang usapan natin. Aalis na muna ako. Cheng Qiangqian, ano ba ang ginawa mo? Itinuring mong hamak na lalaki si Pei Yuan at nakasama mo sa kama. Sabay tayong maghapunan mamaya. Bakit mag-isa ka lang na pumunta rito? Nasaan ang apo kong babae? Lola? Naging iresponsable po ako. Anong ginagawa mo? Tumayo ka agad. Gusto ko na pong bawiin ang pakikipagkasundo ko kay pamilyang Cheng. Ano po ang sinasabi niyo? Ang kasunduang ito ay sa pagitan ng pamilya Pei at Cheng. Noong mga bata pa kayo ay itinakda na ang kasal na ito. Hindi ito biro, paano mo nasasabing kakanselahin na lang? Pero ang anak ng mga Cheng ay masyadong magarbo at iresponsable, mapanghamak sa mga nasa ibaba niya. Ang ganyang klase ng tao, kahit pa anak siya ng pinakamayaman, hindi siya nararapat pumasok sa pamilya Pei. Paanong mangyayari iyon? Simple at disente ang pamilya Cheng. At ang batang si Cheng ay nakapagtapos pa sa tanyag na paaralan sa abroad, napakahusay at talagang matalino siya. Baka naman, mayroon lang itong maling pagkakaunawaan. Lola, mayroon na po akong mahal. Kaya naman, hindi po ako pakakasal sa anak ng pamilya Cheng. Pei Yuan. Nalilito ka lang. Ang mga kung sino-sino lang sa labas, paano mo maikukumpara sa anak ng pinakamayaman? Pei ay binuo ng iyong lolo at ama, kasama ang iba pang mga tiyuhin at mga nakatatandang tiyuhin sa board of directors. Sila ang nagtulungan para rito at inaasahan nila ang kasunduan ninyo ni Cheng Group sa kasal para lalong umunlad ang Pei. Ngayon, kung tatanggihan mo ang kasunduan kay Cheng Group, paano mo lubos na makokontrol sa hinaharap ang Pei? Lola, mayroon po akong sariling paraan. Tumahimik ka. Wala akong pakialam kung anong meron sa inyo ng babaeng iyon, alinman sa tapusin mo ang ugnayan nyo, o ako. Mismo ang gagawa ng paraan para mawala siya. Lola? Sa darating na linggo, ako na ang magdedesisyon. Iimbitahan ko ang anak ng mga Cheng sa isang hapunan. Maghanda ka, ang bagay na ito ay hindi mo pwedeng tanggihan. Young mistress, masyado namang mayabang itong si Cheng Qiangqian, di ba? Kung hindi ka pagagawa ng paraan, sa mga susunod na araw dito sa office natin, baka maging sa kanya na itong si Cheng Qiangqian at siya na ang masunod sa lahat. Cheng Qiangqian, kahit na sa pagkakataong ito ay may President Pei na nagtatanggol sa iyo, subalit, hindi ibig sabihin yan ay talo na ako sa iyo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin?
Ang isang katulad mo na hamak ang pinagmulan, kahit gaano ka pakayabang, ay isa lamang laruan para kay Pei Yuan. Ako lamang, ang karapat-dapat na maging sa hinaharap na may bahay ng Pangulo ng Pamilyang Pei. Maghanda ka, hindi pa tayo tapos. Teka, itong taong ito, may tama ba siya sa utak? Akala ba niya ay siya ang anak ng pinakamayamang tao? Ngayong alam ko na ang tunay na pagkakakilanlan ni Pei Yuan. Baka, oras na para. Maging tapat na ako sa kanya. Tungkol sa pagpapakasal, mukhang ayos naman yon. Ano? Siya ba talaga ang fiancé mo? Kian, ang swerte mo naman. Siguro ay itinadhana talaga kami para sa isa't isa. Pero Kian, sa pananaw naman niya, hindi naman ikaw ang dapat niyang pakasalan, pero ganoon pa rin siya sa iyo. Kayo na ba talaga? Baka kasi, tinitingnan ka lang niya bilang isang laruan na lumapit sa kanya? Alam mo naman, ang mga mayayamang lalaking iyan, halos lahat sila ay mga manloloko. Payo ko sa iyo, mas mabuting linawin mo muna sa kanya. Sige, alam ko na ang gagawin ko. Wala ba siya sa opisina? Boss Pei, nandyan po ba kayo? Chengzi, anong ginagawa niya rito? Ang sarap talagang maupo sa pwestong ito. President Pei, kanina pa kita hinihintay. Ang pumasok sa opisina ng iba, nang walang pahintulot? Ganyan ba ang turo sa pamilya ng pamilyang Cheng? Pei, anong ibig mong sabihin? President Pei, huwag na po kayong masyadong magalit. Nagpunta ako rito dahil na-curious lang ako sa isang bagay. Siya, bakit ang lakas ng loob niya na maging napakawalang hiya? Sabihin mo. Si Cheng Qianchen ay isa lamang hamak na intern. Anong karapatan niya para bigyan mo ng ganyang kahalaga? Maganda nga siya. Pero, kung anong kaya niyang ibigay, kaya ko rin iyang ibigay. At baka, higit pa roon. Wow! Ito ba ang napapala ng panonood ng libre? Nagbibiro lang si Miss Cheng. Si Cheng Qiangchen ay isa lamang maliit na intern. Para sa akin, siya ay laruan lamang tuwing wala akong ginagawa. Ako ang boss ng Pei Group. Paano ko naman magugustuhan ng isang babaeng ganyan na madaling sumuko sa tukso at walang respeto sa sarili? Ano? Sumuko sa tukso? Walang respeto sa sarili? Laruan? Pei Yuan, ganoon pala ang tingin mo sa akin. Mabuti naman kung ganoon ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kalilimutan ang kasunduan sa kasal nating dalawa. Isa ay ang suporta ng pinakamayamang tao at ang isa ay isang ordinaryong babae na walang pinagmulan. Alam ko naman kung sino ang mas mahalaga. Malinaw iyon sa akin. Kasunduan sa kasal? Bakit? Miss Cheng, hindi mo na ba matandaan? Paano namang mangyayari iyon? Dahil malinaw na sa inyo ang lahat, President Pei? Wala na akong dapat pang sabihin. May kailangan pa akong asikasuhin. Hindi na muna ako mang-istorbo. Jiangshu, magpatawag ka agad ng driver sa kumpanya para sunduin ako. Kailangan kong makipagkita sa ibang shareholders ng Pei Group. President Pei, bakit bigla niyo po atang naisipang bisitahin ang iba pang mga shareholder ng Pei? Paano na po ang date niyo ni Miss Cheng mamayang gabi? Sa tingin ko ay aabot pa ako sa oras. Hindi na makapaghintay si Lola na ipakasal ako sa pamilyang Cheng, kaya bago pa iyon mangyari, kailangan ko nang makuha ang panig ng ibang shareholders. President Pei, pakitawagan niyo na po si Miss Cheng at sabihing pagdating sa oras ay maaaring maantala ng kaunti. Sige, ganun na nga.
ang gumagamit na iyong tinatawagan ay hindi maabot sa ngayon. Kiang, may iba akong aasikasuhin mamayang gabi. Susunduin na lang kita mamaya. Huwag na po. Masyado po kayong busy, President Pei. Isang hamak lang ako na babae na basta-basta. Lumalapit kahit hindi kailangan. Isang babaeng walang pagpapahalaga sa sarili. Kaya hindi ko deserve ang atensyon mo, President Pei. Bukas ay ipapasa ko na ang resignation letter ko sa HR department. Ayoko na talagang makita ang mukha mo. Anong nangyari, President Pei? Hindi ito maaari. Nasa opisina siya kanina. Ibig sabihin narinig niya ang lahat. Siguradong nasa malapit lang siya. Kiang Tian, makinig ka sa paliwanag ko. Ang mga sinabi ko kanina ay hindi galing sa puso ko. Hindi ko siya pakakasalan. Umaarte lang ako sa harap niya para lang makasama kita. Pinipilit ako ni Lola na pakasalan siya. Kailangan ko munang makuha ang suporta ng mas maraming shareholder hanggang sa ganap ko nang makontrol ang kumpanya. Doon pa lang tayo pwedeng magkasama ng tuluyan. Sa lahat ba ng sinabi mo, ano ba ang totoo? Pei Yuan? Tapos na tayo. Tapos na tayo. Bawat salita. Kiang, tapat ako sa'yo. Ang lola ko ay nasa Dijing Grand Hotel. Pakakainin niya ang pamilya ng pinakamayamang tao. Gusto kitang imbitahan bilang girlfriend ko para patunayan ito sa lahat. Kailangan ko ng konting oras para pag-isipan ang tungkol sa atin. Pei Yuan, ito na ang huling beses na magtitiwala ako sa iyo. Cheng Kian? Anong ginagawa mo rito? Hindi kita inimbitahan sa pagkakataong ito? O baka naman nakakuha ka ng impormasyon at sumunod ka rito? Ang kapal talaga ng mukha niya. Pagkatapos ng gulo niyo ni Young Lady, nagawa mo pang pumunta rito para makikain. Cheng Kiang, ang Didu Grand Hotel ay hindi lugar na kaya mong gastusan. Dapat alam mo ang iyong katayuan. Cheng Kian? Huwag mong isipin na matatakasan mo ang bayad at ako ang pagbabayarin mo. Ate Yu, anong ginagawa mo rito? Salamat sa tulong ni Young Lady, nakapasok ako sa Cheng Group. Ngayon, ako na ang may hawak sa negosyo kasama ang Pei. Imposible. Sino ba talaga ang nagpapasok sa iyo? Aalamin ko ang katotohanan. Cheng Kian. Lumayas ka na ngayon din. Kundi ay ipapakaladkad kita sa iba, mapapahiya ka lang. Sige, subukan mong tumawag. Security! Ikaladkad niyo siya palabas. Ako po si manager ng Dijing Hotel. Ang apelyido ko po ay Ma. Meron po bang hindi pagkakaunawaan dito? Kayo pong dalawa, sandali lang. Palamigin muna ninyo ang inyong ulo. Magkakasundo tayo para umunlad ang negosyo. Kaladkarin niyo ang babaeng iyan palabas. Sa totoo lang, ang kasama ang ganitong klaseng tao sa iisang lugar para kumain ay nakakababa ng aking level. Ang hotel ay isang negosyong bukas para sa lahat. Hindi dapat. At hindi pwedeng tanggihan ang kahit na sinuman. Pasensya na po. Ngunit ang Pei Group ay may pilosopiya na dapat ay patas ang lahat. Di kami pwedeng magpaalis ng kliyente dahil lamang sa personal na alitan. Anong klaseng supervisor ka? Alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Siya ang anak ng pinakamayamang tao, ang si panganay na Miss Cheng. Anak ng pinakamayamang tao? Hindi kaya siya si... Tama, siya ang si Pei Group na magiging asawa ng presidente. Sino pa bang iba ang tinutukoy kong panganay na Miss Cheng? Kayo po pala ang anak ng pinakamayamang tao, syempre ay rerespetuhin namin ang inyong kagustuhan. Pasensya ka na, ngunit umalis ka na rito agad. Pagtanggi sa panauhin ng walang basehan. Ito ba ang paraan ng pagtanggap ng pay sa mga kliyente nila? Ang Dijing Hotel ay isang lugar na hindi mo kakayaning bayaran. Sa tingin ko, balak niya lang sigurong magpalibre sa pagkain ni Lady o kaya naman ay naghahanap ng mayamang lalaking mabibiktima. Manager, kung hindi mo pa aalisin ang ganitong klaseng masamang babae, ay lalo lang bababa ang kalidad ng hotel na ito. Kasalanan mo dahil kinalaban mo ang magiging amo ng Pei.
Ang panauhing hindi gusto ng amo ay siguradong hindi rerespetuhin. Naintindihan mo ba? Kung naintindihan mo na, umalis ka na agad sa harap ko. Umalis ka na, nadudumihan mo lang ang sahig. Maya-maya ay kailangan na naman itong imapuli. Ganoon ba talaga tinitrain ng Pei ang kanilang mga empleyado? Hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Pei Yuan? Sa tingin mo ba ay may koneksyon ka kay President Pei? Nakuha mo pang magyabang sa harap ng mismong tunay na mapapangasawa ni President Pei. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Kung mapagtatanggol ka ni President Pei, ay lilibakan ko hanggang luminis ang sahig na ito. Talaga? Ganyan ka ba talaga magtrabaho para sa Pei? PPP President Pei. 100 taong binuo ng Pei ang magandang pangalan at reputasyong ito? Ganito nyo lang ba ito sisirain? President Pei, patawad po. Nagkamali po ako. Patawarin niyo na po ako. Mapapatawad mo ba siya? Hindi kailanman. Huwag ka nang pumasok bukas. President Pei, President Pei. Pakinggan niyo ang paliwanag ko, President Pei. Tungkol naman sa'yo. Posible kaya? Na alam na niya? Kahit na isa ka pang mestizang anak ng mayaman, wala kang karapatang gumawa ng gulo dito sa lugar ko. Ang mga paraan ng mestizang anak ng mayaman, hindi uubra sa akin yan. Kung gusto mong irespeto ka ng iba, unahin mong respetuhin ang ibang tao. Wala akong panahon para sa isang babaeng masyadong mapagmataas. Tumigil ka. Hindi ko ba sinabi sa'yo na dapat mas lawakan mo ang pasensya mo kay ang tagapagmana ng pamilya Cheng? Bakit mo siya ginaganyan sa harap ng napakaraming tao at sinisigaw-sigawan pa? Tama po kayo, Lola. President Pei, huwag mo siyang pigilan. Hayaan mong makita ni Matandang Ginang ang paborito mong babae. Nandito rin ang babaeng iyon? Sa ganitong okasyon, ang lakas ng loob mong isama siya. Lola, sa akin na lang po kayo magalit. Walang siyang kinalaman dito. Tabi, titingnan ko nga kung anong klaseng babae ba ang nambulag sa iyo. Kiang-Kian, anong ginagawa mo rito? Kiang-Kian, anong ginagawa mo rito? Magkakilala kayo? Noong nakaraan po, sa gilid ng daan si Matandang Ginang ay nakaranas ng mababang asukal. Nilibre ko po si Matandang Ginang ng milk tea. Doon po kami nagsimulang magkakilala. Oo. Ganoon nga ang nangyari. Kung ganoon, bakit ka nandito ngayon? Balita ko kasi si Pei Yuan ay may kakatagpuing ka-blind date ngayon, kaya kailangan ko itong pigilan. At sino ka naman ba? Siya ay... Ipakikilala ko ang sarili ko. Ako ang girlfriend ni Pei Yuan. Kay Pei Yuan na. Girlfriend? Pipigilan ang pakikipag-date ni Pei Yuan? Kayong mga kabataan, marami talaga kayong alam na laro. Lola, alam ko pong noon pa man ay may maling tingin na kayo kay Kiang-Kian. Pero tinitiyak ko sa inyo, siya ang pinakamabait at pinakamagandang babaeng nakilala ko at hindi kailanman siya naghabol sa yaman. Wala akong kahit anong reklamo. Lola, ano po ang sabi niyo? Sabi ni Lola, gusto niya raw po ako. Hindi raw po niya tayo pipigilan. Tama. Sige po, Lola. Nagugutom na po ako, kain na po tayo. Tara na. Baka magutom pa ang ating si Kiang-Kian. Paano na si Young Mistress? Baka naman siya ay isa ring anak ng mayamang pamilya? Hala, hindi kaya isa rin siyang anak mayaman mula sa isang prestihiyosong pamilya? Narito si President Pei kanina lang, pero hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Young Mistress. Samantalang kay Ching Kiang-Chan naman ay napaka-asikaso niya. Makuha kaya talaga niya ang mataas na posisyon at biglang magbagong anyo para maging si Jianeng. Pei? Paano naman mangyayari iyon? Pero gustong-gusto talaga siya ni President Pei. At mukhang kahit si Matandang Ginang Pei ay walang problema kay Cheng Kiang-Kian. Akala ko pa naman darating si Matandang Ginang Pei para hiyain siya at ipahiya ang pagmumukha niya. Ang pamilya-pamilyang Pei ay isang sikat na angkan. Pinahahalagahan nila ang kanilang dangal. Sa harap ng napakaraming tao, siguradong hindi nila gustong mapahiya si President Pei sa harap natin. Ang isang probinsya ng gaya niya ay hinding-hindi makakapasok sa pamilya. Pamilyang Pei, hanggang kabit lang ang mararating niya sa buong buhay niya. Sanay na talaga siyang maging kabit. Dinudumihan niya lang ang departamento natin. Sige na, huwag na natin yung pag-usapan. Pumunta tayo rito para lang mag-celebrate. Huwag nating hayaang masira ang mood natin dahil sa kanya. Opo, tama po ang sinabi niyo, Young Mistress. Kaya lang, paano naman si President Pei? Ano bang ikinababahala mo? Mapapangasawa ko rin si pamilyang Pei sa takdang panahon? Pagdating ng araw na iyon, hinding-hindi ko palalagpasin ang babaeng iyan.
Napag-isip-isip ko, may kung anong mali talaga. Ano iyon? Ang iyong pagkatao, siguradong hindi ito simple gaya ng iniisip ko. Ang pagkikilala niyo ng lola ko ay tiyak na hindi rin basta-basta, gaya ng mga palusot mo sa akin. Kung gayon, ano sa tingin mo ang totoo? Ikaw ay ang anak din ng pinakamayamang tao sa bansa. Hindi, teka, ano bang iniisip mo? Kung isa kang anak sa labas ng pinakamayamang tao, maaari pa kitang tulungang gumawa ng paraan. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung ano man ang iyong katayuan. Pa, Ano bang ibig sabihin nito? Uncle Cheng. Kiang, hindi kaya anak niyo rin siya? Rin? Nag-iisa ko lang na anak si Qianqian. Ano? hindi. Bakit hanggang ngayon ay naniniwala ka pa rin na si Cheng Shi ang anak ng tatay ko? Isa lang siyang mapagpanggap. Mapagpanggap? Teka lang, sinasabi mo bang may nagagaya sa'yo? Anong nangyayari? Kailangan mo itong ipaliwanag ng malinaw sa akin. Teka muna. Hayaan nyo kaming magpaliwanag isa-isa. Ganito iyon, tungkol doon kay Cheng Shi na sinasabi mong kung ano-ano pa. Pero sino ba ako? Talagang tinalo ko silang lahat. Sa madaling salita, iyon ang totoong nangyari. Ibig sabihin, itinago mo ang iyong pagkatao? At dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, napagkamalan ng lahat na si Cheng Shi, ang anak ng pinakamayamang tao? Tumpak. Kaya pala ginamit niya ang iyong pagkatao at gamit ang iyong posisyon ay hinya at minaltrato ka niya. Eksakto. Hindi ito katanggap-tanggap. Ang munting prinsesa namin, kailan pa siya dumanas ng ganitong hirap? Biyenan ko? Empleyado mo siya sa kumpanya? Kaya, ano sa tingin mo? Pagbalik ko, paalisin ko na siya. Huwag. Huwag mong gagawin iyon. Sa usaping ito, huwag kayong makialam. Hayaan niyong ako ang lulutas nito. Manood na lang kayo. Ihahatid ko muna si Matandang Ginang pabalik. Kayo namang dalawa. Sasama rin ako. Sige po, Uncle. Dapat mas magbonding kaming mga kabataan. Sige, magsaya kayo. May gusto ka pa bang ipaliwanag? Anak ng pinakamayamang tao? Noong una pa lang nating pagkikita, sinabi ko na sa'yo. Kaya lang, may mga taong sadyang ayaw maniwala. Ang mga salitang iyan? Parang narinig ko na dati ah. Dahil ikaw mismo ang nagsabi niyan. At isipin mo, puyat pa ako para tulungan kang makontak ang mga shareholders, pero sa huli, hindi naman pala kailangan. Sa totoo lang, hindi naman ito tuluyang nawalan ng saysay. Halimbawa, dahil doon, naniwala na ako na tapat ka sa akin. Hello? Patay tayo, Qianqian, ninakaw ni Cheng Shi ang proyekto mo. Ang proyekto ko, wala naman siyang kakayahan na gawin iyon kahit nakawin pa niya. Hindi pwede ito. Hindi pumasa ang plano mo. Ilang beses ko na itong binago. Bakit hindi pa rin pumapasa? Hindi pumasa ang plano. Dahil problema iyan sa kakayahan mo. Bilisan mo. Bukas na ang kailangan. Sige po. Edit ng edit. Higit 10 beses ko nang binago. Palaging may ibang mali sa bawat oras. Paano ko pa ito babaguhin? Tianxi? Cheng Qianqian, Bakit parang may langaw na nag-iingay rito? Cheng Qianqian. Ano na namang problema mo? Mayroon akong napakagandang balita. Dati, hindi ba't interesado ka rin sa proyektong ito? Sa tingin ko ngayon, pwede na rin kitang isali dito. Anong sa tingin mo? Hindi maganda. Isang proyektong inagaw sa akin. Wala akong interes na salihan yan. Ang dalawang proyektong ito, para sa isang baguhang tulad mo, ay magandang pagkakataon para mag-ensayo. Hindi dapat ito palagpasin. Nagugutom na ako. Sa sobrang gutom ay hindi na ako makarinig ng maayos.
Gusto ko tuloy kumain ng ice cream sa baba. Sige, maghintay ka lang. Kian-chan, eto, kumain ka. Bigla ko lang naalala, hindi pala ako pwedeng kumain ng malamig ngayon. Tianshi, tulungan mo akong ubusin ito. Walang problema, bibilhan na lang kita ng egg tart. Kian-chan, kalalabas lang nito sa oven, mainit pa. Ang init naman nito. Makakain ba ito? Mapapaso ang lalamunan ko niyan. Ayos lang. Bibilhan na lang kita ng gatas. Tamang-tama lang ang init, hindi masakit sa tiyan, at makakabusog pa. Siguro naman ayos na ito, di ba? Ay oo nga pala. Sa tingin ko, mas gusto ko palang kumain ng cake. Chinkian-kian, sinasadya mo ba ito? Bakit? Akala mo ba talaga ay tanga ako? Ang proyektong inagaw mo. At ngayon dahil ayaw mo na, ibabalik mo sa akin. Anong akala mo, ganun-ganun na lang yun? Cheng Kiangkian, paano ka ba makipag-usap kay Young Mistress? Dito sa Pay, bilang empleyado ng Pay, dapat mong respetuhin si Young Mistress. Bakit naman? Pare-pareho lang naman tayong mga ordinaryong empleyado ng Pay. Ang respeto ay dapat na ibinibigay ng pabalik. Cheng Kiangkian, masyadong gulo ang personal na buhay mo, binigyan ka na ng respeto ng lahat. Pagdating naman sa trabaho, iba ang usapan na iyon. Bilang anak ng pinakamayamang tao, si Young Mistress ay nagpakababa na makipag-usap ng maayos sa iyo. Hindi pa ba iyon sapat na pagpapahalaga sa mukha mo? Ako. Magulo ang personal na buhay? Ang kapal naman ng mukha niya, ako pa ang dapat magpasalamat sa kanya? Kiangxian, alam ng lahat na si Young Mistress ang tunay na fiancé ni President Pei, kaya maging low profile ka na lang. Palagay ko desidido na ang usapang ito. Ang proyektong ito ay ibibigay na kay Cheng Kiangkian para pamunuan. Cheng Kian-chian, narinig mo naman ng tangmalinaw, di ba? Bilang asawa ng magiging CEO ng kumpanyang ito, may karapatan akong utusan kang magtrabaho para sa akin. Ang proyektong ito, ayaw ko ring iwanan ng hindi tapos. Sige, tatanggapin ko ito. Pero kailangan mong siguruhin sa akin, kapag nagtagumpay ang proyektong ito, sa akin dapat mapunta ang lahat ng papuri. Sige na. Kapag natapos ito, kalahati ng papuri ay mapupunta sa iyo. Bakit ka napunta dito sa kumpanya para hanapin ako? Lagot ako kapag may nakakita sa atin. Wala akong ibang magagawa dahil hindi mo naman sinasagot ang mga tawag ko. Ngayon at ikaw na ang totoong young mistress, yung pera sa kamay mo. Huwag mo nang pangarapin pa. Sinasabi ko sa'yo, hiwalay na tayo. Sa isang sugarol na tulad mo, huwag kang aasa na may makukuha kang kahit isang sentimo mula sa akin. Huwag mo na akong guguluhin pa. Talaga ba? Tingnan mo muna kung ano ito. Huang Sheng. Ibigay mo sa akin? Ibigay mo? Ibigay mo sa akin. Talagang kinuhaan mo ako ng litrato ng patago? Kung hindi kita kukunan, makikinig ka pa ba sa sasabihin ko? Lumalabag ka sa batas, alam mo ba iyon? Walang problema. Wala na rin naman akong saysay sa mundong ito. Walang silbi kung buburahin mo iyan. Kung nagawa ko itong ipakita sa harap mo, ibig sabihin hindi ako takot na burahin mo iyan. Siguradong mayroon akong backup. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Gusto mong magbagong bihis para layasan ako at magpanggap na mayaman, pwede naman. Bigyan mo ako ng $5 milyong at isipin na lang natin. Nakabayaran niyan para sa sinayang mong panahon sa akin. Nagbibiro ka ba? Ako pa ang magbabayad para sa panahon mo? Isa kang basura? Walang silbi? Hayop ka? Oo, isa akong basura. Walang silbi. At hayop. Pero bakit? Mas mabuti ka ba sa akin? Noong nananalo ako sa sugal, kung purihin mo ako, wagas di ba? At paano mo nakuha ang pera ko para lang makabili ng mga mamahaling gamit? Ngayon, biglang hindi mo na ako kilala? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pwede nating pag-usapan ng maayos ito. Sige, $5 milyong lang. At sigurado akong mababawi ko rin ang lahat. Saan naman ako kukuha ng $5 milyong? Huwag kang magpanggap sa harap ko. Mukha kang pera na babae. Dahil sa pag-ubos mo sa card ko ay nakasanayan mo na ang luho. At hinding-hindi na magbabago iyan. Tingnan mo siya.
Anong mayroon sa kaniya? Kasalukuyan siyang nakikipag-ugnayan kay Pei Yuan, kaya siguradong may pera siya. At ang 5 milyong dolyar ay barya-barya lang para sa kanya. Tabi, Anong problema mo? Nagbibisikleta ka pero hindi ka tumitingin sa daan. Nasira mo pa ang pinto ng kotse ko. pasensya na po. Tingnan mo. Babayaran ko ang kahit magkano. Second hand lang ang kotse na ito, di ba? Magsabi ka lang ng presyo. 100,000 dolyar? 200,000 dolyar? Second hand? Bagong bili ko lang ito. Isang imported na mamahaling kotse. Halatang second hand lang yan. Nagpapanggap ka pa bang bago para lang makapanloko? Ganito na lang. Ang pinakabagong model ng kotseng ito ay nasa 300,000 dolyar lang. Dadagdagan ko pa iyon ng 100,000 dolyar para sa danyos. 400,000 dolyar. Ayos na ba yan? 400,000 dolyar? Kulang yan. Huwag kang masyadong matakaw. Ikaw, anong ginagawa mo? Ito na ang summary ng report para sa ika-4 na quarter. President Pei? Wala ito. Ipagpatuloy mo lang ang sinasabi mo. President Pei? Naisip niyo po ba ulit si Young Mistress? Bakit mo naman nasabi? Kailangan pa bang itanong yan? Naging sobrang tahimik ng buhay niyo sa nakalipas na 20 taon. Ngayon ko lang kayo nakitang tumawa ng ganyang kasaya. Kailan niyo ba planong pakasalan si Young Mistress? Masyado kang chismoso. Bakit? Sa loob ng isang araw, maghanda ka ng 5 milyong dolyar sa lugar na sasabihin ko. Kung hindi, malalagay sa panganib ang babae mo. Mukhang mapera pala ang lalaki mo? 5 milyong dolyar. Hindi biro ang halagang iyon. Agad siyang pumayag at nagbilin pa sa akin na hindi kita sasaktan. Kung palalayain mo ako ngayon, hindi ko na itutuloy ang demanda laban sa'yo. Nagbibiro ka ba? Ang gasgas na pagsisinungaling na yan, sa tingin mo ba ay maloloko mo ako? Akala mo ba ay 3 taong gulang lang ako? Seryoso ang sinasabi ko. Kapag pinalaya mo ako, matatanggap mo agad ang 5 milyong dolyar at walang sino mang magpaparusa sa iyo. Ayaw ko talaga sa mga babaeng masyadong madaldal. Pero, maganda ka naman pala talaga. At siguro ay mahusay ka rin sa pakikitungo. Kaya pala gustong-gusto ka ng boss na iyon. Pero, bukas kapag nakuha ko na ang pera at kailangan na kitang palayain, medyo nakakapanghinayang. Paano kung pagsilbihan mo rin ako ng maayos? Lumayo ka. Kapag hinawakan mo ako, wala kang makukuhang kahit isang kusing. Kailangan ko pa bang maturuan sa ginagawa ko? Wala ka namang halagang babae ka. Huwag kang magmalinis. Sige, tumakbo ka. Bakit tumigil ka? Huwag kang lalapit. Kundi, pagbabayarin talaga kita. Kung ganoon, siguraduhin mong mapapasaya mo ako ng husto. Kiang Tian. Bitawan niyo ako. Kiang Tian. Bitaw. Sino kayo? Kunin siya. Hindi maaari. Paano nyo nahanap ang lugar na ito? Huwag kang matakot. Ligtas ka na. Nandito na ako. Nasaktan ka ba? Sugod.
Napakalakas ng loob mo? Alam mo ba kung sino ang kinidnap mo? Hindi ba't kabit lang siya ng boss nyo? Siya ang anak ng pinakamayamang tao. Bata pa lang ay marami na siyang dalang mga GPS tracker. Talagang naghahanap ka ng gulo? Ilan ba ang buhay mo para mangahas na kuhanin siya? Anak ng pinakamayamang tao. Paano nangyari iyon? Sinabi sa akin ni Cheng Si na isa lamang siyang hamak na babaeng may ganda lang. Cheng Ji? Si Cheng Si ang nag-utos sa iyo? Oo, ang babaeng iyon. Ang nag-utos sa aking kunin ka. Hinihingan ko lang siya ng pera noon. Sabi niya ay wala siya. Kaya sa iyo ko raw hingin. Tiyak na mayaman ka raw. Dahil sa pera? Kaya ka nanggugulo ng ibang tao? President Pei, patawad po, mali ako. Hindi ko po talaga alam na siya pala ang anak ng pinakamayaman. Kung alam ko lang po, kahit bigyan niyo pa ako ng 100 tapang, hindi ko gagawing kuhanin ng anak niyo, President Pei. Natakot kang kunin ako, pero nangangahas kang gawin iyon sa iba? Tingin ko ay hindi mo talaga alam ang pagkakamali mo. Nagsisisi ka lang dahil nahuli ka. Huwag na siyang pansinin. Tawagan ng 911. Sige po. Paano naman si Cheng Si? Hindi ko na kayang pagtiisan pa ang ginagawa niya. Hindi ko na rin siya bibigyan ng pagkakataon. Para sa board meeting ngayong araw, balitang may mahalagang anunsyo. Nasaan si Cheng Qianqian? Bakit parang hindi siya pupunta? Hindi na siya makakarating. Young mistress, ano ang ibig mong sabihin? Eksakto ang sinabi ko. Hindi na siya darating. At ang pulong na ito ay magiging entablado ko para sa aking tagumpay. Hindi mo siya binigyan ng imbitasyon, di ba, young mistress? Ang board meeting ng pay group ay hindi para sa kung sino-sino at kung sinong hampas lupa lang. Balitang hindi lang mga taga-pay group ang nandito, pati na rin ang maraming business partners, kabilang na ang pamilya ni young mistress na Cheng Group. Huwag na nating pag-usapan yan. Bakit mo pinapatigil? Gusto ko pa sanang makinig ng kaunti. Bakit ka nandito? Nakapagtataka ba? Bakit ka nagtataka na nandito ako? Meron ka bang matinding dahilan kung bakit hindi dapat ako magpakita? Walang silbi kahit pumunta ka pa? Ang isang taong tulad mong may masamang imahe? Hindi kailanman papayag ang pamilya Pei na pakasalan ka. Mukhang marami kang alam Bakit hindi mo idetalye sa aming lahat? Mamaya, babanggitin na ni Boss Pei sa entablado ang pangalan ni young mistress at pararangalan si young mistress Cheng Qianqian sa napakahalagang okasyong ito. Huwag kang magkakamaling gumawa ng eksena. Maaari po bang tumahimik ang lahat? Ang pagtutulungan ng Pay Group at Cheng Group sa proyektong ito ay nagkamit ng malaking tagumpay ngayong araw. Ngayon, tawagin natin si Boss Pei upang i-anunsyo ang naging pinakamalaking bida sa proyektong ito. Bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Ang empleyadong nagbigay ng natatanging kontribusyon para sa proyektong Pay Group at Cheng Group ay mula sa tanggapan ng General Manager na walang iba kundi si Cheng Si. Manager Neo? Opo, sir. Sigurado ka bang ang naging pinakamalaking bida sa proyekto ay itong empleyadong nagngangalang Cheng Si? Dahil ang narinig ko ay hindi si Cheng Si ang gumawa ng proyekto, kundi ang isa pang empleyado na nagngangalang Cheng Qianqian ang nagbuhos ng lahat ng galing. President Pei, sigurado po akong maling balita lang ang narinig nyo tungkol sa proyektong ito. Ako ang palaging namamahala rito at ang may pinakamalaking kontribusyon ay walang iba kundi si Binibining Cheng Shixino, naman si Cheng Qianqian. Baka may masamang balak siya na agawin ang pinagpaguran ni Binibining Cheng Si. Mula sa opisina ng General Manager, mayroon ba kayong gustong sabihin? Si Cheng Si naman talaga ang gumawa ng proyekto. Samantalang ang Cheng Qianqian na iyon ay wala namang naitulong kahit kaunti. Tama, isa lang siyang intern, anong mapapala natin sa kanya? Puro kasinungalingan. Ang intern na si Cheng Qianqian na iyon, ano ba ang relasyon niya kay President Pei? Bakit parang kampi na kampi siya sa kanya? Hindi ba't may engagement na si President Pei kay panganay na Miss Cheng? Bakit biglang may lumitaw na Cheng Qianqian? Totoo ang sinasabi ko. Ang karangalan para sa proyektong ito ay para kay young mistress. Tunay nga siyang anak ng pinakamayamang tao. Ang mayamang si young mistress? Halika rito sa harap. Young mistress, bilisan mo, umakyat ka na. Bakit ka aakyat? Ang tinatawag ni President Pei ay si young mistress. Si Cheng Qianqian, ang tunay na anak ng pinakamayamang tao, at siya rin ang mapapangasawa ko. Ano? President Pei, hindi po ba ang mapapangasawa nyo ay si Binibining Cheng Si? Nagkataon lang po iyon na pareho sila ng apelyido ng pinakamayamang tao. Gayunpaman,
Kahit patunay siyang anak ng mayaman, ang mapapangasawa ko lang, ay walang iba kundi si Cheng Qianqian. Marami siyang pagkakataon para amining hindi siya iyon, pero hindi niya ginawa. Bagkus ay pinili niyang magkunwari. Chengxi, napakasama ng intensyon mo. Diyos ko, anong pagkakamali ang nagawa ko? Nasa tabi ko lang pala ang anak ng pinakamayamang tao, tapos namali pa ako ng pagkilala. Tinulungan ko pa ang peke na iyon, para apihin at hamakin si young mistress. Walang hiya ka. Kung hindi dahil sa pagsisinungaling mo, hindi ko sana nagawan ng masama si young mistress. Chengxi, susuko ka na ba? President Pei, gusto kong ibunyag ang lahat. Tungkol kay Cheng Qianqian, isa siyang malanding babae. Marami siyang ibang kinakasama, mga lalaking hindi mo kilala. Hindi siya nararapat sa iyo. President Pei, habang hindi pa kayo ikinakasal, mas mabuting hiwalayan mo na siya. Ang anak ng pinakamayamang tao, isa lang pala siyang masamang babae. Maaaring nagkakalat lang siya ng maling kwento dahil wala naman siyang ebidensya. Makinig kayo. Tingnan niyo ang mga mensahe sa company group. Iyan ang patunay ng pagiging makasalanan niya. Ang lalaking nasa litrato? Sigurado akong hindi ikaw iyan, President Pei. May ebidensya nga talaga. Mukhang si President Pei ay ginagawang katawa-tawa ng babaeng iyan. May problema ka ba sa biyanan ko? Ano? Ang lalaki sa litrato ay ang biyanan ko at siya ring ama ni Qianqian, ang bilyonaryong si Cheng Yong. At mukhang hindi mo rin napansin na ako ang nagmamaneho ng sasakyan na iyan. Ano? Paano nangyari iyon? Chengxi, mayroon ka pa bang gustong sabihin o tapos ka na? Dahil kung tapos ka na, ako naman ang magsasalita. Chengxi, masyado kang mapagkunwari. Kinuha mo ang pagkatao ko, mapang-api ka sa loob at labas ng kumpanya. Gumagawa ka ng sarili mong grupo at tinatanggal mo ang mga hindi sumusunod sa iyo. Ginawa mong magulo ang buong opisina ng general manager hanggang sa nadamay na rin ang imahe ng ating kumpanya. Kailangang tapusin ang gulong ito ngayon at ngayong araw, ititigil ko na ang kasamaang ginagawa mo. Qianqian, hindi po, young mistress. Wala po akong kinalaman dito, diniktahan lang niya ako. Tama po, nalinlang lang din kami. Young mistress, mga biktima rin po kami. Walang hiya ka. Humingi ka agad ng tawad kay young mistress? Tama na. Kahit pa magbago ang isip niyo ngayon, wala na itong silbi. Mahilig kayong sumipsip sa nakakataas at manapak ng mga nasa ibaba noong sumusunod kayo sa kanya. Gaano karaming maling bagay ang ginawa niyo. Ngayon, sasabihin niyo sa akin na inosente kayo? Sino ang maniniwala? Hindi ako ganoon kadaling magpatawad. Hindi rin ganoon kadaling magpatawad ang Pei Group. Kayong lahat ay tanggal na sa trabaho. Ang Pei Group at Cheng Group ay maglalabas din ng magkasamang pahayag. Iba-blacklist kayo sa buong industriya. Tapos na? Tapos na ang lahat. Matagal ko itong pinaghirapan, pero sa isang salita lang, nawala ang lahat. Manager ni Yu, saan ka pupunta? Young mistress, hindi po ako aalis. Ikuha ko lang po kayo ng tubig para mabasa ang lalamunan nyo. Huwag na. Hindi ko kayang inumin ang tubig na ibibigay mo. Paano kung parusahan mo ako at lasonin? Young mistress, patawad po. Alam ko na ang pagkakamali ko. Napakabait niyo pong tao. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. President Pei, patawad po. Hindi ko na po uulitin ito kailanman. President Pei, patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Pei Yuan, wala siyang pagkakaiba sa mga taong iyon. Gusto niyang sumipsip sa anak ng pinakamayamang tao at pagkatapos ay mang-api ng mahihina. Kung may ganitong tao sa kumpanya, hindi bubuti ang sistema ng Pei Group. Tama ang sinabi ni Qianqian. Ang taong tulad mo ay hindi dapat manatili sa kumpanya. Tanggalin ka na rin sa trabaho. Security, paalisin ang lahat ng yan dito. President Pei, hindi niyo po ako pwedeng alisin. Patawarin niyo na po ako ngayon lang. Hindi ko na po uulitin ito. President Pei, naguluhan lang po ako. President Pei, hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. President Pei. Ang young mistress ko, dahil tapos na ang lahat ng mga problemang ito, kailan naman natin pag-uusapan ng tungkol sa atin? Ang kilalang CEO ng Pei Group, bakit parang hindi ka na makapaghintay at parang patay na patay ka sa pag-ibig? Dahil takot talaga akong mawala ka sa akin.